buhay ng araw ng panunood at pakikinig, bayan. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ngayon, bayan, ay patungkol sa sinabi ni Sara Ilago ng Kabataan Party List na itinatanggi nito na itong sinasabing red tagging issues ay hindi maganda para po sa karapatang pantao na parang nilalabag di umano ng mga alagad ng batas o nagpapatupad ng batas yung pagre-red tag sa mga ilan sa mga personalidad na di umano'y nakikisimpatya sa mga grupo na tinuturo o sinasabing mga kabilang sa CPP-NPA NDF. At yan, panoorin po ninyo ang ating pong papalabas ngayong araw. Mr. Chair, sabihin niyo sa amin na walang red tagging. Sabihin niyo sa amin na hindi delikado ang pag-red tag. Sabihin niyo sa amin na wala kaming dapat ikabahala. Mismo ang Commission on Human Rights at ang pinakahuling mga ulat ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights ang naglalahad kung gaano delikado para sa mga buhay at sa aming mga pamilya ang maging biktima ng red tagging. Paulit-ulit na pinapaalala natin sa AFP, sa PNP, sa NTF-ELCA na ginagarantiyahan ng saligang batas ang karapatan ng bawat tao na magpahayag. Freedom to peaceful assembly, sumali sa mga organisasyon. May academic freedom na dapat matamasa at nasa katuparan ang mga mag-aaral at lahat ng education stakeholders. Sa pag-aaral, sa pagbabasa, diskurso sa mga teorya, konsepto at teorya ng malaya sa takot, malaya sa pangamba, malaya sa terror. Mr. Chair, binago ng karapatan sa edukasyon at ng academic freedom ang aking buhay. Na dahil bilang biktima ng matinding bullying simula pagkabata, binukas ng pag-aaral ng karapatan sa edukasyon ang aking perspektiba na maaari pala na kahit na ako ay may stutter, ako ay may boses. May boses na pwede po natin gamitin sa pag-ambag, sa paglilingkod sa ating bayan. Ito po ang mga karapatan at batayang mga kalayaan na pinipigilan at natatapakan sa red tagging at sa pagpapakalat ng mga fake news at false viral claims. Hindi po ito papayagan ng mga kabataan. Mr. Chair, Senate President, sa lahat ng naririto, kailangan may managot